Hello mga ka-foodie! Welcome back sa ating cooking vlog. Ngayon, gagawa tayo ng fish fillet. Complete with the creamy sauce ni perfect na sausawan. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated. Unahin natin ang pamintang durog at minced garlic. Sila ang magbibigay ng mabango at savory na flavor sa ating isda. Mayroon din tayong asin at magic sarap para mas malasa at balance ang seasoning. Isang itlog naman ang gagamitin natin para makatulong na dumikit ang coating sa isda. May kalamansi rin tayo para sa fresh na asim at para mabawasan din ang malansang lasa ng isda. All-purpose flour naman para makatulong na kumapit ng maayos ang coating. Maglalagay rin tayo ng baking powder para makatulong na maging mas light at crispy ang breading. At syempre, breadcrumbs para sa crunchy at golden brown na coating ng ating fish fillet. Para naman sa ating sauce o sausawan, mayroon tayong carrots at sibuyas para sa dagdag na texture at freshness. May pineapple din tayo para sa fruity at slightly sweet na flavor. At ang magiging base ng ating creamy sauce ay ang mayonnaise. At ito ang ating bariles o mas kilala bilang yellowfin tuna na siyang pangunahing bida ng ating recipe. Ilagay na natin ang mga piraso ng isda sa ating mixing bowl. Idagdag ang minced garlic at pamintang durog para magkaroon ng mas mabango at savory na lasa ang isda. Sunod, lagyan natin ng asin at magic sarap para mas maging flavorful ang bawat piraso. Pigain ang 2 kalamansi sa isda. Bukod sa dagdag na asin, nakakatulong din itong magbigay ng mas fresh na lasa sa fish fillet. Haluing mabuti para pantay na kumapit ang lahat ng seasoning sa isda. Idagdag naman ang 1 itlog. Haluin ulit ng mabuti hanggang makot ang bawat piraso ng isda. Ngayon, idagdag ang all-purpose flour. Ito ang tutulong para maging mas firm at maayos ang coating ng fish fillet. Idagdag naman ang baking powder. Makakatulong ito para magkaroon ng mas magaan at crispy na texture ang coating. Haluin ng mabuti hanggang pantay na mag-combine ang flour at baking powder sa mixture. Magdagdag ng kaunting tubig para makuha ang tamang consistency. Hindi masyadong malamnaw at hindi rin sobrang lapot. Haluin mabuti hanggang maging smooth at kumapit ng maayos ang mixture sa isda. Kumuha ng 1 pirasong isda at ilagay sa breadcrumbs. Balutin ito ng mabuti para pantay ang crispy coating. Ulitin lang ang proseso sa lahat ng piraso ng isda hanggang maubos ang ating marinated fish. At ayan, ready na ang lahat ng fish fillet natin. Gawin naman natin ang ating sauce. Sa bowl ng mayonnaise, idagdag ang carrots at onion. At idagdag na rin ang ating pineapple.
Haluin ng mabuti hanggang pantay na mag-combine ang lahat. Simple lang pero ang combination ng creamy, sweet, at fresh flavors ay bagay na bagay sa crispy fish fillet. Ngayon, buksan na natin ang kalan at painitin ang ating kawali. Lagyan ng sapat na mantika ang kawali at hintayin uminit ito bago ilagay ang ating fish fillet. Kapag mainit na ang mantika, maingat na ilagay ang mga breaded fish fillet. Kapag golden brown na ang ilalim, dahan-dahang baliktarin ang fish fillet para maluto rin ang kabilang side. Baliktarin ang fish fillet hanggang ma-achieve ang golden brown at crispy na breading. Iwasan ang sobrang lakas na apoy dahil pwedeng mabilis masunog ang ating fish fillet. Mas maganda ang katamtamang init para unti-unting maluto ang fish fillet at maging crispy sa labas pero tender at moist pa rin sa loob. Kapag golden brown at luto na, alisin ang fish fillet at ilagay sa serving plate. Para naman sa natitirang fish fillet, ulitin lang natin ang parehong proseso. At ayan na ang ating fish fillet. Crispy at golden brown sa labas, tender sa loob, at may creamy at fruity na sausawan sa side. Simple lang gawin pero siguradong masarap at perfect pang ulam o pang snack. Kung nagustuhan ninyo ang recipe na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel. Salamat sa panonood! Happy cooking!